Politika o bayan? Sarili o bayan? Is Friday, June 12, araw ng kalayaan. Maligayang kalayaan sa ating lahat mga Pilipino. Narito ang iyong lingkod sa YouTube channel na May Pakialam TV. Mga kababayan, tayo ngayon ay nagkakaroon ng sentimento dahil sa mga nangyayari sa ating lipunan. Dapat natin sariwain lagi sa ating isipan na tayo ay mga Pilipino na malaya na sa pagpupursige ng ating mga bayani. Tayo ay naging malayang bansa at hindi tayo maaaring diktahan ng kahit anong bansa o kaninong bansa. Tayo ay malaya na sapagkat ipinaglaban ito ng ating mga bayani. Bilang paggunita ng ating kalayaan, ngayon, June 12, taon-taon natin itong sineselebrate dahil ito ay paggunita para sa bansang Pilipinas na malaya na. Pero ang tanong, tayo ba talaga ay naging malaya na? Sa ating mga naobserbahan sa panahon, hindi natin alam hindi natin malaman kung malaya na ba talaga ang Pilipinas. Dahil patuloy tayong pinakikialaman ng mga ibang lahi. Malaya ba tayo sa papel o tayo pa rin ay nadiliktahan pa rin ng mga mananakop na bayan o bansa? Sa kasalukuyan mga kaibigan, kaya ang pangalan ng aking YouTube channel ay May Pakialam TV sapagkat kailangan natin na makialam sa ating bayan. Tayo ay hindi laban sa pamahalaan. Tayo ay bansang may pamahalaang demokrasya at tayo ay malaya sa pagpapahayag ng ating mga saloobin tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan. Bilang isang Pilipino, karapatan natin na magsubaybay o sabi na makialam sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Bilang paggunita sa kalayaan natin ng mga Pilipino, dahil taon-taon naman natin itong sinasagawa, ay dapat na malaya at patuloy na malaya tayong magpahayag ng ating mga saloobin o hindi natin pagsang-ayon sa mga hindi nararapat na nangyayari sa ating bansa. Tayo ay malaya na sapagkat pinalaya na tayo at ipinagtanggol ito ng ating mga bayani. Idineklara ang kalayaan noong Hunyo 12, June 12, 1898. Ang kauna-unahang naging presidente ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo ay idineklara niya noong June 12, 1898 ang kalayaan ng Pilipinas sa Espanya noong 1898 sa Kawit, Cavite. At taon-taon na natin itong ginugunita sapagkat makasaysayan ito para sa atin ng mga Pilipino. Ngunit isang buwan na nakalilipas, tayo ay nakasaksi ng tila isang pangyayari na
ang Pilipinas o ang mga Pilipino ay parang hindi pa malaya dahil sa naganap na pangyayari sa Senado noong May 11, 2026. Bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, ang iyong lingkod na si ah Pakialamero, Pakialamero, may pakialam tayo dahil tama ba na nangyayari ang mga naganap na iyon. Kaya ngayong araw ng ating kalayaan, tayo ay nagpapahayag na hindi dapat nangyari ang mga bagay na iyon sapagkat tayo ay malaya at mayroon tayong sariling gobyerno, may sarili tayong batas, may sarili tayo at tumatakbo ang ating batas o gumagana ang ating batas ng Pilipinas. Kaya hindi dapat nangyayari ang mga bagay na ito. Bilang isang mamamayang Pilipino, ako po ay nagpapahayag na hindi ako sang-ayon na ang ating mga kababayan Pilipino, kahit man sila ay nagkasala dito sa atin, dito sila dapat litisin. Kaya baka nakakalimot tayo na tayo ay bansang malaya na. Tingnan natin yung nangyari sa Senado para hindi natin malimutan na ang nangyaring yun ay parang isang hindi malayang bansa na tayo ay nagpapalipin pa rin sa mga banyaga. Panoorin natin ang nangyari, mga pakialamero. Nag-usap po ngayong gabi sina NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng isyu sa kustodiya ni Senator Bato de la Rosa. At saksi live, si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, sa NBI ang custody ng siyam na agents nila na na-contempt dito sa Senado dahil nga sa ginawang paghabol kay Senador Ronald Bato de la Rosa nang isilbi nila sana ang arrest warrant para nga kay de la Rosa na mula naman sa International Criminal Court. Yan ang napagkasunduan sa pulong ngayong gabi ni na Senate President Alan Peter Cayetano at NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ang NBI agents nasa Senado para isilbi nga ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court noong November 2025 laban kay Senador Bato de la Rosa. Bati din daw ng NBI na nasa protective custody na ng Senado si Senador Bato at nirerespeto raw nila ito. Ipagbibigay alam daw nila sa DOJ, Philippine Center for Transnational Crime o PCTC at Interpol ang nangyari. Sa live broadcast ni Senador Robin Padilla sa loob ng Senate Lounge ngayong gabi, sinabi nitong handa silang samahan si Senador de la Rosa. Kasama pa nila ang iba pang Duterte Black members na sina Senador Bongo at Senadora Amy Marcos sa lounge. Si Senador Bato naman, sinabing handa niyang harapin ang ICC arrest warrant. Idaan lamang daw ito sa proseso. Kung may warrant daw talaga, dalhin daw sana ito sa local court. At narito, Pia, ang ilan sa kanilang mga pahayag. Tama ba na habulin ang isang senador sa loob mismo ng ating ginagalang na Senado, na ang Senado ay nagsisimbolo ng ating demokrasya? Ito ay kalayaan natin na ang mga senador ay hindi dapat hahabulin ng Pilipino rin. Tama ba yon? Hindi dapat na sabihin natin si Senador Bato de la Rosa ay may kasalanan din o nagkaroon siya ng kasalanan. Bakit hindi ba gumagana ang ating batas? Hindi ba gumagana ang ating mga korte para habulin siya doon? At ang sinisilbi pang arrest warrant na yon ay galing sa banyaga? Yan ba ang malayang Pilipinas? Baka nakakalimutan ninyo
na ang Pilipinas ay malaya na. Matagal na tayong dapat naging malaya. Pero bakit tayo pakikialaman? Tayo ay tayo ay nag-withdraw na. O tayo ay hindi na naging sakop ng batas ng banyaga. May sarili tayong batas na umiiral sa Pilipinas. Ano bang batas na ito, mga kaibig, mga kapakialamero? Para lang ba sa atin na mga maliliit, ordinaryong Pilipino? Para lang sa mga kinakaya? Hindi dapat ganito nangyayari sa ating bayan. Mali po yun. Kung may kasalanan ng isang Pilipino, dapat dito sa ating bansa litisin. Malaya na tayo. O dahil lamang hindi si General Bato ay naging hindi siya umaayon sa gobyerno ngayon. Tama ba na habulin ng kapwa Pilipino? Mali po yun, mga kalamero. Sa aking palagay, bilang isang Pilipino, na simpleng mamamayang Pilipino, hindi po dapat ginawa ang bagay na iyon. Sapagkat matagal na, 2017 pa tayo na 17 na nagkawala o nag-withdraw sa ICC na yan. May sarili tayong batas. Dito dapat litisin sa Pilipinas ang ating mga kababayan na nagkasala. Hindi ibang lahi ang maghahatol. Baka naman nakakalimutan natin ang sinabi pa ng ating mga bayani. May isa akong naaalala doon na nagsabi na ating bayani. Si General Luna. Si General Antonio Luna. Sabi niya, bayan, tama ba? Negosyo o bayan? Tama ba yun? Mga pakialamero? Yung sinabi ni General Luna. Nabubulol ako. Dahil nabubulol talaga ako dahil sa hindi ko po alam kung tama pa ba nangyayari. Kaya mga kababayan, ngayon, ang tanong natin, kung si General Luna, ang sabi niya, bayan o negosyo o bayan, ngayon, iba naman ang sasabihin natin. Politika o bayan? Sarili o bayan? Tayo ay malaya na ang Pilipino. Pilipinas na malaya ay nasa pamahalaang demokrasya na malaya tayong ipahayag ang ating damdamin at saloobin tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan. Ako po ang iyong lingkod na may pakialam sa ating bayan. Kung bago po pa lang kayo sa channel na ito, paki-like, paki-subscribe naman po. At paki-share na lang po ng video natin. Salamat po.